Yung connection namin ni Gerald is true to Dave. So actually, fan siya ni Dave. Kasi may page ka, may TechCrab community kami. Nandito po tayo ngayon upang hindi lamang po saksihan, kundi tayo po ay makigalak para po sa kasalan po ni Gerald Bueno Coronilla at si Joan Manalastas Villanueva. From the day we met, I didn't know that God had planned for us. Sa pagkakatanda ko, unang kita natin, dinirapan mo pa ako. Tinatawag nila lagi na opposite attraction. Sa sobrang hyper-cold, siya naman sobrang pain lang talaga. You're in my heart, you're in my bones, your heart of me is keeping cold. Don't ask me why, 'cause I don't know. Your part of me is keeping cold. To you, Han. Honey, eto na ang stress mo pang habang buhay. Hindi ka na makakatakbo. It's keeping cold. 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 Look in your eyes, I can see your life. God really works in mysterious ways. Biruin mo, pinagtagpo tayo. Isang outspoken at isang mahiyain. Isang masayahin at isang boring. Ikaw ang naging hingay sa tahimik kong buhay. Ikaw ang naging gulo sa napaka-boring kong mundo. Pero salamat at dinala mo ko sa mundo mo. Salamat at pinapasok mo ko sa buhay mo. Hey, you never looked so beautiful. You're everything I've waited for. So much more standing right in front of me. And we go ever high and low. If love is going where we go to high and hope forever. Let's start our life together. Let's go on in our love. Write the story that's all meant for us. Ano as a partner, the best. Nilaan siya ni Lord talaga para sa akin. At nilaan din niya ako para sa kanya. I love you. Mga salitang hindi mo naririnig sa akin ng madalas. Pero I love you. Salamat dahil tinanggap mo ako kahit sa kahinaan ko. Standing right in front of me. And we go every high and low. If love is going where we go to high and hope forever. Let's start our life together. Let's start our life together. Let's start our life together. Thankful tayo kasi pinagtakpo tayo ni Lord. Dahil sa pagmamahal mo kay Kuya Dave at sa buong family namin, eto na tayo ngayon. Yung journey natin from strangers to lovers, eto na. Na lagi ka na lang kinakabahan, lalo na sa first meet natin. Kahit na super opposite tayo sa
sabi nga nila, opposite attraction. Ang isa is a nonchalant and the OA, the optimistic with the overthinker, and super silent and super ingay. And yet, you choose me. And I will always choose you no matter what. When the sky is falling, I promise you. Hindi ako magsasawang sabihin na napaka-bless ko dahil binigyan ako ng Panginoon ng babaeng tulad mo. Kaya bilang ganti, from this moment on, pinapangako kong tatanggapin ko at tinatanggap ko ang pagbubunganga mo sa akin. Tatanggapin ko kahit lagi ka pang magbalita sa akin. Tatanggapin ko kahit lagi kang tinutoyo. Simula sa araw na ito, tinatanggap ko kahit ang digay mo sa buong bahay. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. Nung time na pinag-usapan natin ang about sa wedding natin, akala ko nagbibiroan lang tayo. Pero ito na tayo, pinagtagpo na tayo ni Lord. Dahil deserve nating maging masaya. And we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. Han, I can wait to spend my rest of my life to you, and you will never be alone. Kahit mahiyain ka, nandito ako to support you always. Let's achieve our dreams and build our own family. Congratulations to us. I love you. Choose you. Look into my eyes, dear. I'll give you my whole heart for my whole life. This is where it starts. I just want to let you know na handa na akong hawakan ang iyong mga kamay at harapin ang bukas na kasama ka sa buhay. Whenever I'm with you, I feel at ease. I feel comfortable. I feel calm. At masasabi kong nasa tamang tao na ako. And I can finally say I found my home. At ikaw yung Joanne Manalastas Villanueva Doroni. I promise you I'm all in, no turning back. Every day, every moment, every breath you take. I choose you. Handa na po lahat para po sa special day of Tito Gerald and Tita Jo. Ang mga nagagandahang mga tito, tita, ate, kuya. Grabe. Parang nasa ano lang ako, yung pamas. Ayan, ay, wait. Ang pinik naman ito. Ang tawag doon, yung parang nasa ano lang ako, yung puro artista. Oh. Grabe. Yun o, si Tito. Nakasuot. Ay, hello po. Bless po ako. Bless po ako.
Ang gaganda nila. Oh. Minsan-minsan. Ang gaganda at ang gwapo. Ayan na, mag-start na pala. Aba, hindi ko kayo napansin tang. Siyempre, si Tatang. Napakagwapo namang ninong na to. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. And now, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8 and 13. A blessed day to everyone. Welcome to the Ranila Villanueva nuptial. Today we will witness the union of two hearts in the matrimony of marriage. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. To start our program, let us welcome our officiating pastor for today's ceremony, Pastor Angelito C. Palacio. Let us witness the entrance of the best man, Mr. Lordy Viel Dave Detalo. And now, let us give a resounding applause to the groom, Mr. Gerald Doronila, together with his parents, Mr. Jean Doronila Sr. and Mrs. Alice Doronila. Sponsors headed by Mr. Remigio Manalastas and Mrs. Elizabeth Ho. Next we have Mr. Mario Vendiville and Mrs. Elizabeth Texon. To Mr. Alexander Mercado and Mrs. Marife Centeno. Another lovely pair, Mr. Rolando Briones and Mrs. Maria Teresa Dunca. Join me in welcoming Mr. Simeon Guevara and Mrs. Angelina Manalastas. Let's give them a big hand. We are blessed to have with us today Mr. Amadeo Fandino and Mrs. Pelma Gismundo. Applause to Mr. Christian Castro and Mrs. Lucia Toledo. Our next pair of sponsors, Mr. Wilson Santiago and Mrs. Mercedes Manalastas.
Together for Mr. Dominador Lalu and Mrs. Arceli Gripon. And to complete our set of sponsors, please welcome Mr. Jester Berzuela and Mrs. Miraflor Berzuela. Let us welcome the secondary sponsors. To light the couple's path, here are the candle sponsors, Mr. John Amber Villanueva and Miss Jeneline Doronila. As one, please welcome the veil sponsors, Mr. Steven Manimbo and Miss Tricia Ann Colala, together with Mr. Joseph Andre Villanueva and Miss Geneva Doronila. The couple together, please welcome the cord sponsors, Mr. Luisito Bondok and Miss Genevieve Doronila, together with Mr. Noah Nazar Manalastas and Miss Micaela Lorraine Manalastas. Of love, please welcome the ring bearer, Jace Ramshan Manalastas. To carry the symbol of faith, let us welcome the Bible bearer, Travis Shan Manalastas. The symbol of treasure, please welcome the coin bearer, Nico Manalastas. At this point, let us give a big hand for the flower girls. Please welcome Cleabel Mateo. Maria Amara Villanueva. Next we have Jillian Riley Manalastas. We also have with us Showering the Air with Flowers, Summer Manalastas. Next we have Celeste Adelaide Doronila. Let us also welcome Aliyah Grace Doronila. And to complete our set of adorable girls, we have Abriana Aquario.
groomsmen, starting off with John Raven Manalastas. Next we have Josh Martin Leonardo. Let us also welcome Gavin Doronila. Let us clap our hands for John Lawrence Manalastas. Finally, let us have Renzo Samuel Manalastas together with Riel Cendric Manalastas. And now, please join me in welcoming the Maid of Honor, Miss Jacqueline Caligacion. Let's give her a big hand. Ladies and gentlemen, let us welcome the parents of the bride, Mr. Jose Villanueva and Mrs. Engracia Villanueva. And now, the long wait is over. May I request everyone to stand and join me in welcoming the woman of the hour. Let us give a resounding applause to our lovely bride, Miss Joanne Villanueva. Once again, our lovely bride, Miss Joanne Villanueva. Let us give her a big round of applause.
remain standing and seek the guidance of the Lord with a prayer to be led by our officiating pastor, Pastor Angelito Palacio. Isang pinagpalang hapon po sa buhay po ng bawat isa. Tunay po na tayo ho ay believe po na masaya po tayong lahat dahil nandito po tayo ngayon upang hindi lamang po saksihan kundi tayo po ay makigalak at kasama ho tayong magsasaya sa hapon pong ito para po sa kasalan po ni Gerald Duenog Doronila, anak po ni Mr. Jean Antibo Doronila at Ginang Alice Casanya Duenog Doronila. At syempre po si Joan Manalastas Villanueva, anak naman po ni Mr. Jose de Vera Villanueva at Mrs. Engracia David Manalastas Villanueva. Alam ko po na ang pagpapakasal o pag-aasawa isa ho sa pinaka malaking desisyon na ginagawa po ng dalawang tao katulad po ni Gerald at ni Joan. Naniniwala po ako na hindi po ito bigla na lang ginawa, kundi pinanalangin po sa Panginoon at matamang pinag-isipan at talagang pinanalangin ho sa ating Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Minamahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay laging tapat at hindi nagbabago. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, katapatan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabanal at kadakilaan. Tunay pong lagi kang mabuti sa bawat isa po sa amin. Lalo na po sa buhay po ni Gerald at Joan, Panginoon. Ito yung araw na itinakda mo, Panginoon, para magyari po ang kasalan pong ito na alam po namin ang lahat ng bagay. Ikaw po ang nagtatakda. At sa kanila pong buhay, Panginoon, napaka-espesyal ng araw na ito. At kami rin po ay pinagpala dahil kabahagi po kami. Salamat po na ngayon pa lamang pinapahayag po namin ang kaisang katagumpayan ng kasalan pong ito. Ikaw po ang patuloy na manguna, malayang kumilos, magpakahayag, Panginoon, sa mensaheng ibibigay po sa oras pong ito at inaasahan po namin ng kabuuan ng ceremony pong ito, Panginoon, hanggang sa programa pa mamaya, Panginoon. Madulutan ka ng kaluguran, ng karangal, kalwalhatian. Sa iyo ang lahat ng karangal, kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa maliban po sa ikinakasal. Walang upuan hanggang mamayang matapos. Pastor naman, huwag ka naman ganyan. Ayan ho. Sabi po nila, napakamahiyain po ni Kuya Gerald. Pero alam ko ho, dahil magkakaroon na ho siya ng legal na asawa, marami ho at malaking pagbabago ang gagawin ho ng Panginoon sa kanya. Amen. At ang makakatuwang po ay si Ate Joan. Espesyal ang araw na ito, Gerald and Joan. Pero meron muna akong gustong itanong sa inyong dalawa. Hindi ko na ho itatanong kung sila po ba ay may asawa na, may nakaraan, dahil meron na ho tayong seno maruho ngayon. Meron na ho silang kapasidad para gawin po itong pagpakasalan pong ito. At syempre po, I believe po, wala naman hong takutang nangyari. Hindi mo naman siguro tinakot si Gerald o Gerald, si Joan. Lisensyado naman po akong officiating minister o solemnizing officer. Meron din po silang lisensya ng kasal. At syempre po, itong ceremony po ito, yun po yung ilang mga bagay para po magkaroon ng legalidad ang isang kasalan. Pero meron muna po akong itatanong sa kanila ng isang seryosong bagay. Una pong tanong, nakatulog ba kayo kagabi? Napakaseryoso. Kumain na ba kayo? Ayan. Sabi ho dito, ang kasal ay isang natatanging kasunduan ng isang permanenteng pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae na ginawa alinsunod sa itinatakda ng batas para sa pagtatatag ng isang buhay na konjugal o may asawa at pampamilya. Ito ang pundasyon ng pamilya at ito ay isang institusyong sosyal na hindi dapat ipawalang bisa. Ang kalikasan ay hihinatnan
At ang kaganapan dito ay tinatadhana ng batas at ang kasunduang ito ay hindi basta-basta napapawalan ng bisa ayon po sa Article 1 ng Family Code of the Philippines. Itong ginagawa natin ito, Gerald and Joanne, hindi ito isang simpleng ritual o seremonya lang. Ito'y kasalan na ang Diyos ang nagtakda at itinatakda rin ng ating batas. At syempre, hindi nyo ginagawa ito sa harapan lang ng mga tao, kundi ito ay ginagawa nyo higit sa lahat, ang tipan ito ng kasalan o ng pag-aasawa sa harapan mismo ng Diyos. Doon sa binasa ko, kayo ba ay sumasang-ayon sa bagay na ito? Ayan po. Opo daw, sumasang-ayon po sila, kaya tuloy na tuloy po ang kasalan po ito. At pwede na po na silang makaupo. Ayan. Salamat po Lord sa isang ayan, medyo nagano na po yung araw. Kasunod na po yung malamig na simoy po ng hangin sa tulong at biyaya po ng ating Diyos. Okay po. Pero syempre po, yung mga special bisita gusto ko pong bigyan ho ng mas mahabang oras yung patungkol po sa kasal o sa kasalang ginagawa po natin. Mas bigyan ho natin ng diin o ng tuon ang salita ho ng Diyos. Kasi kung hindi rin ho natin maibibigay o maunawaan, ano po ba yung importansya? Bakit po ba ikinakasal ang isang babae at isang lalaki? Sino po bang nagdisenyo po niyan o nagtakda po niyan? At syempre po, kailangan maunawaan po natin bakit ho ba natin ginagawa ito at ano ho ang kahalagahan, bakit ikinakasal ang isang lalaki at isang babae. So by the way po, paalala ho pala, ako ho, pinakamabilis ko pong pagkakasal, 2 hanggang 3 oras po. Total naman po, nagsimula ho tayo magpo 4 p.m. So kung 2 oras, 6, 7 na po yung pinakamatagal. Kung okay lang naman po sa inyo, ngayon kung gusto niyo po mas mahaba-haba, pwede ho hanggang hating gabi po ako magsasalita. Sanay na po ako ng ganon. Ayan, kaya orasan niyo po ako. Ayan. Kinakabahan na po sila. Para sulit po yung kain po. Sabi po dito sa Genesis chapter 2, starting verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, yung nilikha po ng Diyos, sinabi ni Yahweh, o ng ating Panginoon o ng ating Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha, sa verse 21 na po, kaya pinatulong ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang lamang sa tapat niyon. 22, ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Babasahin ko na rin po yung sa Ephesians chapter 5 para po dire-diretso na rin po yung paliwanag po mamaya. Ayan. Sabi po sa Ephesians 5 starting verse 21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, Ate Joanne, tingnan mong mabuti. Pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Medyo mabigat ng konti, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Yun po yung sa bahagi po ng asawang babae. 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia.
Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay talaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. 29. Walang tao namumuhi sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan niyahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit, tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So sa oras po ito, bigyan diin po natin, saan ho ba nag-originate yung kasal o kasalan ng isang lalaki at isang babae? Siyempre, pagkakalikha muna po ng Diyos sa tao, Genesis 1:26, simula po verse 26, nilikha po niya ang tao, di po ba? Pinakamataas sa lahat ng nilikha po niya sa mundo pong ito. At siyempre, yung pagkakalikha niya, isang babae, isang lalaki muna po, tapos ang babae po, ayon po sa binasa ko po kanina, whether maniwala po tayo at hindi, totoo po yung balita. Hindi ho ito marites lang, na ang babae po ay galing ho sa tadyang ng lalaki. Kaya kumakatawan po si Ate Jo sa nawawalang tadyang ni Kuya Gerald. Na-check mo na ba? Baka naman sobra na eh. Ayan po. Siya po yung kumakatawan doon sa tadyang ni Gerald na sinasabi ng Biblia, ang babae po ay mula po sa tadyang po ng lalaki. Maaaring isipin po natin, Pastor, paano nangyari yun? Huwag na ho nating problemahin dahil Diyos naman ho ang gumawa. Kahit imposible, napakahirap, sa Diyos po walang mahirap, walang imposible. Nung nilikha po ng Diyos si Eva o ang babae na mula po sa tadyang ni Adan, inilapit po niya kay Adan at sa pamagitan po ng pangyayari pong yun, ay tunay po nagalak po si Adan dahil nakita po ng Diyos na hindi ho, kumbaga, hindi ho niya nakita na ang lalaki po ay masaya na nag-iisa. Kaya kinuha po niya o binigyan po niya ng makakasama at makakatulong o makakatuwang po niya. Uulit ko po, ang babae po ay nilikha ng Diyos para may makasama at makatulong o makatuwang ang lalaki. Sila'y pinag-isa ho ng Diyos. Kaya sinasabing, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, ang babae nga po, at sila po ay magiging isa na po, di po ba? Amen po ba? So, yun po yung simpleng panimula na kung saan nangyari po ang unang kasalan. Na ang babae po ay binigay sa lalaki, si Eva at si Adan po, yun po yung unang kasalan na nangyari sa Garden of Eden. Ang kasal ho, Ate Jo, natatandaan mo ba yung binasa ko na kailangan ang babae ay magpasakop sa asawang lalaki kay Gerald po, na kanya pong magiging legal ng asawa after po ng kasalan pong ito. At syempre ho, ang pagpapasakop niya ay katulad daw po ng sa Panginoon. Mabigat bang tungkulin yon o gampanin? Na ang pagpapasakop daw po niya kay Gerald ay katulad ng pagpapasakop niya sa Panginoon. Pero pag sinabing kapag nagpapasakop po ang asawang babae, ay hindi naman ho nangangahulugan na magiging alipin ho yan, sunod-sunuran, walang hindi makapagdidesisyon. Basta sabi ng Bible, Kuya Gerald, huwag mo sasabihin kay Ate Joanne na sabi ng Bible, magpasakop ka sa akin. Yan. Yung pagpapasakop po, natural, para po sa kaayusan po, una nilang mag-asawa at ng pamilya.
Mahirap po na ang mag-asawa po ay magpapaligsan. Ako dapat masunod, ako kumikita dito, mas magaling ako, mas mahusay ako, mas matalino ako, mas may pera ako, mas mayaman ako sa'yo. Kung sasabihin po ng babae po yan, teka lang, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang lalaki po ang ulo ng kanyang asawa. Ibig pong sabihin, siya po ang head ng babae. Kahit gaano pa ho, kahusay si Ate Joanne, katalino, mas matalino na siya, mas magaling na, lahat na. Para sa aming mag-asawa, halos lahat, mas mahusay po ang asawa ko. Hindi kinahihiyang aminin po yun, na halos lahat po ay mas mahusay ang asawa ko, pero hindi nangangahulugan na ako ho ay magpapa-under po sa kanya. Ibig pong sabihin, hindi ho dapat mabago yung disenyo ng Diyos sa mag-asawa ng lalaki mananatiling head ng kanyang asawa o ng kanyang pamilya, anuman po ang lamang ng asawang babae. Dapat manatili po yun. Ibig sabihin po nun, hindi naman ho abusuhin po ni Gerald yung pagpapasakop po ni Ate Joanne. Hindi naman ho siya magiging sunod-sunuran lang, tango lang ng tango, baw lang ng baw. Kasi ho, mayroon ho mabigat ho na sinabi ang Panginoon kay Kuya Gerald. Ano ho yun? Iibigin po niya si Joanne katulad ho ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia o sa church. Ano ho ba yung church? Ito po ang ibig sabihin ng church o iglesia. Ito po yung kalipunan ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung gusto mong maging kabahagi ka ng Iglesia ni Cristo, the Church of Christ, kailangan ikaw ay mananampalataya ni Jesucristo. Paanong pag-ibig? Katulad po ng pag-ibig ni Jesucristo sa church o sa iglesia. Gaano katinding pag-ibig? Kuya Gerald, huwag kang mabibigla. Ang pag-ibig ni Cristo sa iglesia, inihandog niya ang buhay niya para rito. Ang tanong ko ngayon, may oras ka pa? Kaya mo bang ihandog ang buhay mo para kay Joanne? Oo. Akala ko hindi eh. Ayan po, oo daw po, with matching, ngiti po siya. Pero parang nag-isip po siya ng... Ganun po talaga eh, kinakasal ho, kailangan pag-isipan po. Ayan. Binibiro ko lang po kayo. Gusto ko po kasing maging masaya po yung, yung kasalan eh. Lalo na po sila. Magpapasakop ang asawang babae, di ba, sa kanyang asawang lalaki. Iibigin naman po ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Gaano ho katalino po ang Diyos? Hindi niya pwedeng abusuhin yung pagpapasakop po ni Joanne dahil may sinabi na po siya. Iibigin po niya si Joanne katulad ng pag-ibig ni Kristo sa church na inihandog niya ang kanyang buhay. Ngayon, pag naintindihan mo yun, paano mo ngayon aabusuhin yung pagpapasakop ni Joanne kung ganun katinding pag-ibig o pagmamahal? Kasi kung mahal po niya si Joanne, hindi niya kakantiin yan, hindi niya sasaktan, hindi niya paiiyakin po yan, hindi ho niya gagawing alipin po yan o ano pa man po, di ho ba? Kasi kung sasabihin niyang, mahal na mahal kita, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa church o sa iglesia, at ang aking buhay katulad ni Kristo ay hindi hahandog ko. Wow, sarap. Sana all. Di po ba? So talagang binalansi po ng Diyos para walang mangyari pong pang-aabuso. And by the way po, magpapasakop po siya si Joanne, iibigin naman po niya si Joanne. Kaya kung titignan ho natin, pag sinabi ho nating mag-asawa, sila ho'y pinag-isa ng Diyos. Inuulit ko po, pinag-isa po sila ng Diyos. Kaya po sabi po sa 19:5 and 6, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya naman po ano nang mangyayari? Kaya hindi na po sila dalawa, kundi iisa na po sila, o sila po'y magiging isa, pinag-isa ng Diyos, at ang sino mang pinag-isa ho ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni numan o ng kahit sino mang tao. Pag pinag-isa, siguradong wala kompetisyon. Dahil kung pinag-isa na kayo ng Diyos, ano man yung gagawin ninyo, magkatuwang kayo, magkasama kayo, sa pagdidesisyon, sa pagpalaki ng anak, pagdidisiplina, sa pagmamanage ng finances, sa pagpaplano, o namang babalakin. Ibig sabihin, lahat-lahat. Kasi hindi naman ho pwedeng
Pinag-isa sila ng Diyos at magkakanya-kanya po sila ng buhay. Tama po ba? Kasi kung magkakanya-kanya din po sila ng buhay at hindi rin naman sila magkakasundo, dapat hindi na rin ho nagpakasal. Kaya ho dapat walang kompetensya. Mas mahal yung nanay nila ng mga anak ko. Ano naman ngayon, asawa mo naman yung nanay nila. Pinag-isa na kayo ng Diyos. Kung pinamahal sila ng mga anak ho natin, di po ba? Kasama ka na doon kasi pinag-isa na. Kaya kapag naintindihan po ng mag-asawa talaga kung anong ibig sabihin ng mag-asawa o pinag-isa ng Diyos, dapat walang selosan. Kahit mas malapit pa yung anak mo doon sa asawa mo, huwag kang magselos dahil pinag-isa na kayo ng Diyos eh. Kasama ka na doon. Kung pinagpapala yung asawa mo, pinagpapala ka. Tama po ba? Kung ano man po yung parangal o papuri na natatanggap, kung ano man po yung promotion na tinatanggap ng asawa, kasama na rin po yung asawa. Bakit po? Pinag-isa na ho sila ng Diyos. At syempre po, damay ho din, ano man po yung mangyari sa buhay, di ba magkaroon ng pagpapala, kasaganaan, kung may pagsubok, lagi ho silang magkatuwang. Kaya nga binigyan ng makakasama at makakatulong o makakatuwang. Hindi ho sila magkukumpit o magpapaligsahan, hindi ho sila magpapagalingan, hindi ho sila magpapataasan dahil sila po ay pinag-isa na ng Diyos. Kung ano yung masakit kay Joanne, masakit na rin para sa iyo. Kung masaya ka, masaya na rin si Joanne dahil pinag-isa na kayo ng Diyos. Yun ang essence ng pag-aasawa. Hindi pwedeng bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong paki sa'yo. Nagpakasal pa kayo kung ganun din kung ganun din po ang gagawin ho ng dalawang taong nagpakasal. Pero syempre, kagaya ng nag-usap na ho kasi kami, at ang may kasalanan po pala, bakit ho may kinakasal po ngayong araw na ito ay si Kuya Dave. Kaya kung meron ho kayong sisisihin, si Kuya Dave po. Hindi po. Siya po yung ginamit na instrumento ng Panginoon. Bakit ho napunta si Kuya Gerald? Paano ho niyang nakita si Ate Joanne? At kung ano ho yung nangyari, Diyos na ho ang nagtakda po noon. Ayan. Pwede ho bang palakpakan muna po natin ang Panginoon? Mahiwaga po kasi ang pagkilos ng Diyos. Taga Iloilo po siya. Pero bakit po siya nagpunta kila Dave? Ang Diyos ho ang nakakaalam para siguro makita po silang dalawa at mangyari po ang kasalan po nito. Kami hong mag-asawa, taga Cavite po yung asawa ko, taga Pampanga po ako. Nagkita po kami sa Taiwan. Kita niyo ho, ano po? Doon pa ho kami nagkita sa Taiwan. Kaya kung meron pong asawang babae po dito, na ina-under po ninyo ang asawa po ninyo, may panahon pa po kayo para magsisi ho sa oras po ito. At pangungunahan ko po. Wala ka naman balak doon. Meron ba? Tay, may balak daw. Alam ko ho, marami po akong gustong sabihin sa kanila, pero dahil nag-usap na po kami sa iba't ibang bagay, inabot po kami ng halos hating gabi. Nung mag-usap po kami, sabi ko sa kanila na hindi po natatapos yung part ko po sa kanilang buhay. Hindi ko mo matatapos sa oras na ito yung kasalan, ay matatapos na rin ho yung bahagi ko po sa kanila. Hindi ho. Kumbaga, nagsisimula pa lang po. Kumbaga, nandito pa rin po ako bilang pastor, bilang kuya, tito, wag naman tatay at lolo, habang nabubuhay po ako, nabubuhay sila, yung kaugnayan po namin sa isa't isa, ay mananatili po yun. Hindi matatapos sa kasalan lang. May mga payo po akong binigay, and I believe, naunawaan na po nila, kahit saang aspeto ng buhay, maaaring hindi pa ho namin natapos, meron lang hong ibang mga bagay na napag-usapan na po kami bilang panimula po nila. Pero naniniwala po ako na mas maganda ho sila mismo ang matuto sa tulong po ng Panginoon at ng mga magulang at ng bawat isa na pwedeng makapag-contribute ng tulong po sa kanila. Ayun ho. So tinatawagan ko ho yung may dala po ng singsing,
ng Bible, ng Aras, Kuya Gerald at Ate Joanne. May magpapalitan po kasi sila ng kanilang pulot-pukyutang pagpapahayag ng kanilang pagmamahalan. Kasi nga po, inuulit ko po, Gerald and Joanne, nang ginagawa ninyong ito ay hindi lang sa harapan namin, sa lahat ng mga naririto, ninyo ginagawa ang tipang ito, kundi mismong sa harapan ng Diyos. Kuya, akin na po yung singsing. Ayan. Yung Bible. Salamat po. Ayan. Salamat mga kuya. Magaganda kayo lalaki pero huwag muna kayo mag-asawa. Yes? Thank you so much. You can take your seat. Ayan. Sensya na ho kayo, dumudugo ilok ko sa mga batang to. Ayan po. Meron po kasi silang inihandang nobela. Kaya ho kung mapapahaba po ito, hindi na ho ako yung may kasalanan. Pero okay lang ho kung mahaba. Total naman po, araw po nila ito. At syempre po, i-enjoy po natin yung bawat sandali ng kasalan po ito. Tayo kayo, nak? Una po syempre, si Kuya Gerald muna. Ayan, habang hinihintay po natin yung, ayan. Kunin mo yung... So, bago po niya isuot yung singsing po ni Ate Joanne, ayan, ay meron muna ho siyang babasahin at gusto ko pong pakinggan ko nating mabuti at ito po ang kanilang kasaysayan. Parang drama ko yata. To you, sweetheart, as we stand today in front of our loved ones and in front of God, I'm declaring my love for you. I may not be vocal most of the times, but know this. I will always be beside you and always love you as much as I can. From the day we met, I didn't know that God had planned for us. Sa pagkakatanda ko, unang kita natin, inirapan mo pa ako. Kaya hindi ako umasa na magiging tayo, na ikaw ang pakakasalan ko. God really works in mysterious ways. Biruin mo, pinagtagpo tayo. Isang outspoken at isang mahiyain. Isang masayahin at isang boring. Ikaw ang naging ingay sa tahimik kong buhay. Ikaw ang naging gulo sa napaka-boring kong mundo. Pero salamat at dinala mo ko sa mundo mo. Salamat at pinapasok mo ko sa buhay mo. I love you. Mga salitang hindi mo naririnig sa akin ng madalas. Pero I love you. Salamat dahil tinanggap mo ako kahit sa kahinaan ko. Alam kong minsan, ang hirap kong intindihin. Ang hirap kong unawain. Salamat at sorry dahil ikaw palagi ang unang nagbababa ng pride para maayos ang ating mga misunderstandings. Hindi ako magsasawang sabihin na napaka-blessed ko dahil binigyan ako ng Panginoon ng babaeng tulad mo. Kaya bilang ganti, from this moment on, pinapangako kong tatanggapin ko at tinatanggap ko ang pagbubunganga mo sa akin. Tatanggapin ko kahit lagi ka pang magbaldita sa akin. Tatanggapin ko kahit lagi kang tinotoyo. Simula sa araw na ito, tinatanggap ko kahit dinig ang dighay mo sa buong bahay. I promise to be your partner, your biggest supporter. I will always stand by your side through all of life's ups and lows. Pipiliin kong nasa tabi mo. Pipiliin kong maging masaya kasama ka. Pipiliin kong ikaw ang kasama sa pagharap ng mga problema. I just want to let you know na handa na akong hawakan ang iyong mga kamay at harapin ang bukas na kasama ka sa buhay.
Whenever I'm with you, I feel at ease. I feel comfortable. I feel calm. At masasabi kong nasa tamang tao na ako. And I can finally say I found my home. At ikaw yon, Joan Manalastas Villanueva Doronil. Ang singsing pong ito ay simbolo lang ho. Di ho ba? Ang ginto po ay dinadalisay muna para ho lumabas ho talaga yung kaningningan po nito, yung kadalisayan. Ganon din, inaasahan namin, Gerald and Joanne, ng iyong pag-iibigan katulad ng singsing na ito, hindi mo alam kung saan nagsimula, kung saan matatapos. Parang buhay, paikot-ikot lang. Diba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan malungkot, masaya, sagana, at kung ano-ano. Ang paikot-ikot lang ang buhay ng tao. Katulad ng pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw, hindi pa bago-bago. Mahal kayo ng Panginoon. Nawa kayo rin ay magmahalan kayo. Una, pakamahalin ng Diyos. Pangalawa, ang pagmamahalan ninyo ay hindi magmaliw, kundi manatiling matatag sa habang panahon. Kuya Gerald, pwede mo nang suot ang singsing ni Ate Joanne? Yes. Ayan po. Praise God. Naipasok na ho yung singsing. At si Ate Joanne naman po. Ako po, mas mahaba po yata. 10 pages po. Tiis-tiis lang ho. Kuya Gerald, hindi kang mabuti. Ganti-ganti lang yan. Okay. First, I want to say thanks to God kasi na binigyan niya na ako ng isang Gerald. And second, I want to say thank you to my nanay and to my tatay. Thank you po sa pagmamahal and support. And of course, kala mama and kala papa, thank you po sa pagtanggap po sa akin. To you, Han. Honey, eto na ang stress mo pang habang buhay. Hindi ka na makakatakbo. Thankful tayo kasi pinagtagpo tayo ni Lord dahil sa pagmamahal mo kay Kuya Dave at sa buong family namin. Eto na tayo ngayon. Yung journey natin from strangers to lovers, eto na. Na lagi ka na lang kinakabahan, lalo na sa first meet natin. Kahit na super opposite tayo, sabi nga nila, lagi na opposite attraction. Opposite na ang isa is a nonchalant and the OA, the optimistic meet the thinker, and super silent and super ingay. And yet, you choose me. And I will always choose you no matter what. Thank you for accepting me, for being me, especially my dragon side. Thank you for support, honey, sa araw-araw, lalo na itong wedding preparation natin, na laging nauubos ang social battery mo, and yet, no choice ka. Nung time na pinag-usapan natin ang about sa wedding natin, akala ko nagbibiroan lang tayo. Pero ito na tayo, pinagtagpo na tayo ni Lord, dahil deserve nating maging masaya. Han, I can wait to spend my rest of my life to you. And you will never be alone. Kahit mahiyain ka, nandito ako to support you always. Let's achieve our dreams and build our own family. Congratulations to us. I love you. Hindi na kong isuot po ni Joanne kay Gerald yung singsing. Umaamin naman po pala. Hala ko re-rest back po siya. Maganda ho yung pag-amin po. Ayan. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Gerald and Joanne. Tinatawagan ko rin ho, habang luhod kayo ngayon, ito na ang simula ng sakripisyo. Habang sila po yung nakaluhod, tinatawagan ko na po yung maglalagay po ng belo. Susundan na ho ng maglalagay po ng cord. So, ayan.
So ang belo po ay ilalagay po sa ulo ng babae, while yung sa lalaki naman po ay sa balikat. Symbolic po yan ng bukal sa kalooban ho na pagpapasakop ni bukal na pagpapasakop po ni Joanne kay Gerald bilang ulo, sabi nga ho, bilang head niya at ng kanyang pamilya, ayon sa disenyo po ng Diyos, na ang lalaki po ang siyang ulo ng kanyang asawa at siyempre po ng kanyang pamilya. Ayan. Para po sa kaayusan na pagkasama po nila bilang mag-asawa po siyempre. At susunod na po yung maglalagay ho ng cord. Ang cord po ay hindi po ito pambigti. Ililinaw ko po. Ito po ay symbolic naman ho ng isang matatag o matibay na pagsasama. At siyempre po magiging matatag lang ho yan at mananatili sa habang buhay. Di po sa habang panahon kasi wala naman hong forever sa mundo. Panghabang buhay lang po. Na manatiling matatag, matibay ang kanilang pagsasama katulad ho ng cord na ito na napakatibay ho. At magiging matibay lang ang pagsasama kung si Kristo o Diyos ang lagi po nilang kasama. Makalimutan nyo na ako. Makalimutan nyo na lahat ng bagay nangyari sa buhay o sa hapong ito. Wag lang si Kristo o ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo.